Hello mga kapatid, sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po, galing po dito sa Politika Artista PH mga kapatid at dumiretso na po tayo sa ating talakayan mga kapatid. Dalawa po ang ating pag-uusapan ngayong araw. Isa po dito ang pagbagsak po ng satisfaction rating po na nakuha po ni Pangulong Bongbong Marcos na simula po noong 2023 ay nakakapagtala po siya ng 66%. Ngunit ngayon po ay lumagakpak na po ito sa 30.1%. Laban, ito po ay batay sa inilabas po ng WR numero survey mga kapatid. At isa pa po tatalakayin natin, alam naman po natin na isa po ito sa kapag ito po simula ng maupo ay wala na pong ginawa kung hindi bumanat po. Sa mga kalaban po at katunggali nila sa politika, ang bago pong undersecretary ng PCO nang walang iba kundi si Claire Castro ay nanindigan na si Bongbong Marcos daw po ay hindi daw po weak leader. Yan po ang naging pahayag niya mga kapatid. Ang bagong pamunuan po ng PCO na si Undersecretary Claire Castro ay walang ginawa po kundi ipagtanggol si Bongbong Marcos. Wala na po tayong magagawa dyan. Yan po ay saklaw ng kanyang trabaho mga kapatid. Dumako na po tayo. Dito po sa pagbulusok po ng survey po na nakuha pong survey ng satisfaction rating po ni Pangulong Bongbong Marcos. Batay po sa inilabas ng numero ng WR numero ay ito po. Basahin po natin, courtesy ko kay Ang Pilipino, ang balita ngayon. Matindi ang pagbagsak ng satisfaction rating ni Marcos Jr. ang naitala sa pinakamababang survey ng publiko ng public opinion research firm ng WA numero ayon sa kanilang inilabas na Philippine Public Opinion Monitor issue 1 volume 2025. Sa naturang survey, tanging 30.1% lamang ang nagsabing sila ay satisfied sa pamumuno ni Marcos hanggang 43% ang nagpahayag ng not satisfactory. Ang natitirang 27 naman ay undecided na ayon kay WR numero ay presidente at CEO at professional Clive Argelias ay maaaring magbago depende sa kaganapan tulad ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at iba pang issue na kinakaharap po ng Marcos administration. Sa gitna po ng press briefing noong February 26, itinampok ni Argelias ang matinding pagbulusok ng rating si PBBM na anyay pinakamababa sa kasaysayan ng kanilang survey mga kapatid. Ayon sa datos ng WR numero, mula sa 66% noong December 2023, bumaba ito sa 45% noong Marso at September 2024 hanggang sa kasalukuyan na nakakuha na lang po ng 30.1 ngayong Pebrero 2025. Nakita po natin, galing to 66, bumaba ng 45, 66, 45, at sa ngayon po ay nakakuha na lang po siya ng 30.1%. Quite a big drop diin ni Argelias mula sa pagiging mayorya ng satisfied respondent. Ngayon ay isa na lamang sa 3 ang kontento sa kanyang pamumuno patay. So, diniin nila sa nakuha po na 30% ay isa na lamang sa 3 ang kontento sa kanyang pamumuno. Sa detalyadong breakdown ng survey na lumalabas na ang pinakamaraming bilang ng not satisfied kay Marcos ay mula Mindanao. So, bumilang po ng 54.4% ang Mindanao at ang Visayas naman ay 55%. So, ibig sabihin 55% sa Visayas, 54% naman sa Mindanao na makilala ng bilang baluarte ng mga pamilyang Duterte, mga kapatid. Ang nationwide survey ng WR numero ay isinagawa mula Pebrero 10 to 18, 2025 na may 1,840 respondent at plus 2% margin of error. Ano ang nagdudulot ng pagbagsak? Bagamat na hindi isinaad ng survey ang eksaktong dahilan ng pagbaba ng ratings ni PBBM, tila lumalabas ang pagkidismaya ng publiko sa lumalalang ekonomiya, mga isyong korupsyon at mga kontrobersyal ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ng pagbaba ng kanyang ratings, wala pang bagong pahayag si Pangulong Bongbong Marcos
ukol dito mga kapatid. So nakikita po natin na tanging ang Visayas na may pinakamalaki po ang nakakuha ng pinaka disapprove, no, or yung not satisfied po sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Nagbigay po sila ng 55% at ang not satisfied naman po sa Mindanao ay 54%. Isipin mo 'yun. Tanging ang Metro, ang Maynila na lang po, ang rest of Luzon na lang po ang nagsasabi na 41% ang satisfied kay Bongbong Marcos. Narito ang mga datos mula sa survey. Ang Metro Manila, 44.9% ang not satisfied. Ang rest of Luzon na nakakuha ng 41.6% ang satisfied. Ito po ay kilala mga baluarte po ng mga Marcos. Ito pong Luzon, no? Saan po ba itong Luzon na to? Pero hindi pa rin po natin ma-specify, ano? Ang edad of 30 pababa, 51.5% not satisfied. Edad 31, 59, 39. 31, 59 ay 39.4 not satisfied. At ang class ABC, 59.6% ang not satisfied. At ang class D ay 53% ang not satisfied. Ano po ang kinakaharap po na problema dito, no? Kung ang mga kababayan natin na nakikita po ang malaking problema at kakulungan po ng Marcos administration sa pagtugon po sa kahirapan ng maraming Pilipino at nakikita po ng Marcos administration na ang ginagawa po ng Marcos administration ay wala pong ginawa kundi kumalaban at umatake po ng kaliwat kanan sa kanilang mga kalaban sa politika. Ngayong may kinaharap pong krisis ang bansang Pilipinas sa pagtaas po ng presyo ng mga bilihin, ang pagbulusok po at ang pagtaas po ng presyo ng gasolina, ang presyo po ng bigas at ang presyo po ng iba't ibang mga commodities na kinakailangan ng maraming Pilipino ay hindi po natutugunan ng Marcos administration, bagkus ang inuuna po nitong ating mga kongresista na nagsisilbi po at kinatawan ng kanilang mga distrito ay wala pong ginagawa upang matulungan po ang kanilang mga constituent para po mapaigi ang buhay ng maraming Pilipino. Nakakagawa po ba sila ng batas na naaayon po sa sikmura ng marami nating mga kababayang Pilipino, mga kapatid, ito po ang tanong ko sa inyo, normal po ba na makakuha si Bongbong Marcos ng ganitong kababang net satisfaction ratings? I think so. Siguro dahil nakikita po ang mga kababayan po natin ang nagsasalita laban po dito dahil nakikita po nila, no, na hindi po ginagawa ng Marcos administration at hindi po nakikita ng Marcos administration ang tunay na nararamdaman po ng ating mga kababayan, no, ang kanilang mga paghihirap, ang pagtaas po ng presyo ng mga bilihin, ng mga pagkain at nasasaksihan po sa buong mundo. At hindi lang po ng Pilipinas, pati rin po ng mga kababayang nating OFW ay ramdam po nila. Lalong-lalo na po kami ay nararamdaman po namin ang pinagdadaanan pong hirap na ginagawa po nitong Marcos administration. Wala po silang ginagawa para mapabuti po ang buhay ng maraming Pilipino at maaktuhan po at mapababa po ang presyo ng nagtataasang bilihin, gasolina, bigas at mga gulay. At hindi lang po yan. Ang kriminalidad na ginagawa na lang pong fake news ng Marcos administration na ito daw po ay bumaba na hindi po nararamdaman ng maraming Pilipino, mga kapatid. At iiwan na po natin yan, mga kapatid. Tayo po ay pabor dyan sa ginawa pong inilabas na result ng WR numero. No? Dahil nakikita po natin na talagang yan po talaga ang deserve niyang makuha, mga kapatid. At ito na po, dumako po tayo. No? Alam naman po natin, simula po nang maupo ito, ang bago pong undersecretary po. No? Yung si Attorney Claire Castro ay wala na pong itong ginawa kung hindi umatake po. Umatake. At depensahan po si Bongbong Marcos. Alam naman po natin, mga kapatid, na ito po ay si Claire Castro ay tagapagsalita po ni Bongbong Marcos. At sila po ang nag-uulat ng mga achievement at ginagawa po ni Pangulong Bongbong Marcos. Binigyan din po ni Claire Castro, Marcos Jr. hindi weak leader. The President has not transparent about his insight
to sometimes and to relay to the people that he is not and will never be weak leader. Yan po ang naging pahayag ni Attorney Claire Castro, no. So batay po sa mga naging pahayag po, no, di dating Pangulong Rodrigo Duterte na ito po si Bongbong Marcos ay may bagahe, weak leader, at kung ano-ano pa mga naging pahayag, hindi lang po si Pangulong Bongbong Marcos, pati ang mga ibang politiko na nasaksihan po ang pamamalakad ni Bongbong Marcos ay nagkagwindang-windang na po, no, mga kapatid, no. Saksi rin po si Amy Marcos sa nagiging galaw po, no, nito pong kanyang mga kapatid at kanya pong mga kasama sa politika, na pati nga si Amy Marcos ay mukhang outside di Colombo, pero hindi po natin alam ano po ang kanilang mga drama dyan sa buhay, no. Galing po kay Ang Pilipino ang balita ngayon, sa kabila ng kanyang mahinahong personalidad, tila hindi raw mapigilan ni Marcos Jr. ang pagbibigay ng matatalas na pahayag laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Paulit-ulit niyang binatikos ang mga patakaran ni FPRRD ayon kay Presidential Communication Undersecretary Claire Castro. Kailangang ipakita ng Pangulo na hindi siya mahina. The President has to be transparent about his insights, sometimes to relay the people that he is not and will never be weak leader. Attorney Claire Castro, yan po ang naging pahayag niya. Isa pa sa nakakagulat na pahayag mula sa Malacanang ay ang pagpuna kay Vice Presidente Sara Duterte dahil sa kanyang pagsasabing may karapatan ang taong bayan na magpahayag ng galit sa gobyerno. Nakakalungkot na ang pangalawang pangulong pinakamataas sa opisyal ng bansa ay nag-eengganyo sa mga tao na magalit sa gobyerno. Yan po ang sabi ni Claire Castro. Ngunit hindi ba natural lamang ang magalit kung may nakikita silang mali? Ipinagbabawal na ba ngayon ang magalit sa mga maling nakikita ng publiko sa pangangasiwa ng gobyerno? Kung matapang at hindi mahina si Marcos, hindi ba dapat direkta rin magsasalita laban sa katiwalian sa ilalim ng kanyang pamumuno at hindi lamang sa mga nakaraang administrasyon? Kung may dahilan ng taong bayan para magalit sa gobyerno, hindi ba't mas mainam na dinggin ito sa halip pagbawalan silang ipahayag ang kanilang mga saloobin? Sa dulo, ang tanong ay hindi lamang kung sino ang mahina, kundi kung sino rin ang may tapang na harapin ang totoong issue ng katiwalian at patuloy na bumabalot sa gobyerno. Alam naman po natin na samut-sari po ang kinaharap ng korupsyon na nailalatag po at napapatunayan na maraming Pilipino, no, ang ginagawa pong insertion sa budget at ang mga pagkuha ng kaliwat kanang pondo sa PhilHealth, ang pondo po sa PDIC at ang hinahanap po ng Maharlika Investment Fund, mga kapatid, ano. Alam po natin ang kinasasangkutan at ang naging issue po kay Pangulong Bongbong Marcos na walang katugunan. Isa po ito sa pagpapakita na ang isang presidente ay mahina at walang kamay na bakal sa pagpapalakad po. Kita po natin kung saan po patungo ang pamamalakad po ng Marcos administration, na isa po sa tinututulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte kung bakit siya humiwalay. No, kung bakit siya humiwalay dahil nakikita po niya ang labis po at ang daming pagkukulang ng Marcos administration na isa sa sinyalis po kung bakit si Bongbong Marcos, Attorney Claire Castro, ay isang weak leader. Hindi lang batay kay Pangulong Rodrigo Duterte, ito din po ay batay sa mga nakikita at nasasaksihan ng maraming Pilipino kung ano ang naging pamamalakad ni Bongbong Marcos. Saan ba patungo ang bansang Pilipinas sa mga darating na 3 taon kung magpapatuloy si Bongbong Marcos? Aabangan po ng maraming Pilipino at sasaksihan ng maraming badla kung hanggang saan titindig at tatayo itong Marcos administration na ito. Kayo po mga kapatid, ano po ang masasabi nyo? I-comment mo po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin yan, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta dito po sa Politika Artista PH, mga kapatid.